Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako pong muli si Pastora Miriam Esperida ng CRC Duminorog, Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Josue 7 verse 14 to 15 na may pamagat na Instruction for Judgment of the Sin. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa buhay na muli ipinagkaloob mo sa amin. Sa bagong kalakasan at bagong pag-asa, maraming salamat po. Salamat po sa privilege na ito na iyong ibinigay na makapagbahagi ng iyong salita. Patawarin mo po kami sa mga kasalanang aming nagawa. Pakalinisin mo po ang aming puso't isip. Gabayan mo po ang bawat nakikinig sa programang ito. Maraming salamat po, O God. Sa iyo ko po ibinabalik ang lahat ng ito sa tangi at dakilang pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Joshua chapter 7 verse 14 to 15 sa Magandang Balita Biblia. Sabi po dito, "Kaya bukas ng umaga haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapipili ko sa pamamagitan ng sapalaran ay hahanay ayon sa kani-kanilang angkan. Ang angkan naman na mapipili ko ay hahanay rin ayon sa kani-kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay ng isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na ipinag-utos kong tupukin ay siyang iahagi sa apoy, 10 ng kanyang sambahayan at mga ari-arian. Hindi niya iginalang ang pakikipagtipan sa akin at nagdulot ng napakalaking kahiyan sa buong Israel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita." Ang pagkatalo ng mga Israelita ay hindi basta isang pagkatalo sa digmaan. Ito ay isang malinaw na babala mula sa Diyos tungkol sa napakapipinsalang epekto ng di inaamin na kasalanan. Sa Josue 7 verse 14 to 15, makikita natin ang maingat na proseso na ginamit ng Diyos upang matukoy ang pinagmula ng kanilang pagkabigo. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang mga aral tungkol sa kung paano natin dapat hatulan at harapin ang kasalanan. Hindi lamang sa buhay ng iba, kundi higit sa lahat sa ating buhay. Ang utos ng Diyos kay Josue ay malinaw. Hanapin ang bagay na sumpa sa gitna ng mga Israelita. Hindi ito basta isang simpleng paghahanap. Ito ay isang banal na utos na nangangailangan ng maingat na pagsisiyasat. Bagamat alam nating lahat na ang Diyos ay all-knowing o alam niya ang lahat ng bagay, ginawa niya pa rin ang paghahanap sa nagkasala sa tamang proseso. Ang proseso ay nagsimula sa pag-uukol ng mga Israelita sa Diyos. Isang aksyon ng paghahanda ng puso para sa paghatol. Sumunod ang isang pagsisiyasat. Nagsimula sa mga lipi, pagkatapos ay sa mga angkan at sa huli sa mga individual. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging detalyado at maingat sa pagtukoy sa pinagmula ng kasalanan. Hindi tayo dapat magmadali sa paghatol. Kailangan ang pag-iingat at panalangin upang matiyak na ang ating paghatol ay ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi din nating isaisip na lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali dahil walang taong perpekto. Subalit mas mainam kung aminin natin ang ating mga pagkakamali sa Diyos at maging sa ating kapwa na nagawa natin ng pagkakamali. Dahil lahat tayo ay huhukuman base sa ating mga ginawa, mabuti man ito o masama. Ayon yan sa 2 Corinthians 5 verse 10. Sabi doon, sapagkat lahat tayo ay kailangang maharap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng gantimpala ayon sa kanyang mga ginawa sa katawan, maging mabuti man o masama. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga gawa ay may kahihinatnan. Ang pagtukoy kay Akan ay hindi naganap sa pamamagitan ng isang biglaang paghahayag, kundi sa pamamagitan ng isang proseso ng pagsisiyasat na sumusunod sa mga tagubili ng Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na ang paghatol sa kasalanan ay hindi dapat basta-basta. Ito ay nangangailangan ng pagtsatsaga, panalangin at pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang pagiging patas at makatarungan ay mahalaga rin sa proseso ng paghatol. Dapat nating iwasan ang pagiging mapanghatol at mapanghusga. Sa halip, dapat tayong magpakita ng awa at pag-unawa.
habang nananatili tayong matatag sa katotohanan. Paano nga ba natin i-apply ang mga tagubiling ito sa ating buhay? Una, dapat tayong maging handa sa pagsusuri sa ating sarili at sa ating mga kilos. Ang pagiging mapagpakumbaba at handang aminin ang ating mga pagkakamali ay mahalaga sa proseso ng paghatol sa kasalanan. Pangalawa, dapat tayong maging maingat sa pagsisiyasat, hindi nagmamadali sa paghatol, panalangin at pagtitiwala sa Diyos, ang magiging gabay natin sa paghahanap ng katotohanan. Panghuli, dapat tayong maging makatarungan at maawain sa ating paghatol, na inaalala ang ating sariling mga kahinaan at ang pangangailangan natin sa awa ng Diyos. Ang kwento ni Akan ay nagbibigay diin sa kahalagan ng pagsunod sa mga tagubili ng Diyos sa paghatol sa kasalanan. Ang maingat at sistematikong proseso ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos sa katotohanan at katarungan. Naway matuto tayo mula sa karanasang ito at maging maingat sa ating paghatol na laging isinasaalang-alang ang awa at katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Mapapanatili natin ang isang malinis na komunidad at isang malakas na relasyon sa Diyos. Tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. Salamat po Panginoon sa mga salita mo na nahayag sa araw na ito. Salamat dahil ipinaunawa mo sa amin na sa bawat maling nagagawa namin may kaakibat itong consequences. Salamat din po dahil tinuruan mo kami na huwag basta-basta hahatol kanino man, kundi magkaroon kami ng tamang proseso ng paghatol na tulad ng ginawa ng Diyos. Turuan mo din po kami na kung kami man ay nakagawa ng mga pagkakasala sa kapwa man o sa Diyos, ito ay aminin namin at hingin ng tawad sapagkat walang lihim na di nabubunyag at merong Diyos na siya nakakasiyasat ng lahat ng bagay. Tulungan mo po kami Panginoon na palaging pangunahan ng iyong banal na Espiritu upang may guide kami na gawin ang nararapat at kung ano ang iyong kalooban. Sa iyo po ito namin ipinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Malugod ko pong binabati ng advance happy anniversary ang CRC Taal Batangas and CRC Calabanga Camarines Sur. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.